Kilang Diyos, mga minamahal, God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen, hallelujah, magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Praise the Lord po, mga minamahal. Mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God, hallelujah. Mga anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen, hallelujah. God bless you po, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos, mga mahal. Muli po ay dumalangin muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pong tatalakayin kanyang mga banal at sagradong salita. Praise God, hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos, mahal na Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa kalakasang pinagkalumos bawat sa amin ng banal, hallelujah. Dakilang Diyos, patuloy mo kaming pinagpapala ang banal, hallelujah, Lord God. At muli, mahal na Panginoon o Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida, dakilang Diyos, mahal na Panginoon natin palingkod, sa ganang akin wala akong magagawa ang banal. Ikaw po ang aking naasahan. Dakilang Diyos, muli mong gabayan ay balingkod ang banal. Lord God, once again, anoint thy word, make them believe, O God, in the name of Jesus we pray, hallelujah. We bind the power of darkness, hindrances and belief and doubt, cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga mahal. At pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito, mga mahal. And I give double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, mga mahal. Ganun din po sa kanilang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. Kami nagbibigay galang at ganoon din po yung mahal, patuloy nating alaala. Hindi natin malilimutan ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, amen, hallelujah. At sa lahat po ng mga kasama ko, mga mahal, sa dakong ito ng Maribeles, Bataan, sa lahat po ng ating mga preachers, mga mahal, mga elders, choir members, musicians, sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, datihan at baguhan, o mahal, sa ating mga viewers here and abroad, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang masaganang pagkilos, sa kanyang matamis na presensya, mga minamahal sa ating kalagitnaan. Patunay po na this is the church of the living God. Amen? Kasama natin ang dakilang Diyos sa lugar na ito. Amen? Praise the Lord! May mahal, nakikita tayo ng mahal na Panginoon at tuwang-tuwa siya, mga kapatid, kapag tayo po ay dumadalo, sumasamba, mga minamahal mula sa ating mga puso. Praise God. Sapagkat ang mga taga Jesus Miracle Crusade, mga mahal, ay mga Kristiyano by heart, in deed, and in truth, mga mahal. Amen. Mula sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, buksan natin ang ating unang talata, mga kapatid ko, dito po sa aklat ng Genesis chapter 28, mga mahal. Simulan natin sa verse 10 hanggang 13 po at itatalo natin sa 16 at 17. From the book of Genesis chapter 28, verse 10 to 13 and 16 to 17. And Jacob went out from Beersheba and went toward Haran, and he lightened upon a certain place and tarried there all night because the sun was set. And he took of the stone of the place and put them for his pillow and lay down in the place to sleep. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. 13. And behold, the Lord stood above it, and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. 16. And Jacob awake out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. 17. And he was afraid, and said, how dreadful is this place? This is none of other, but the house of God, and this is the gate of heaven. Amen. Amen, amen. God bless you po. May mahal, sa Tagalog po, mga kapatid. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 28, versikulo 10 hanggang 13, talon sa 16 hanggang 17. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasa dakong Haran. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon.
sapagkat lumubog na ang araw at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umabot sa langit at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyaon at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at anak iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Sa 16, At nagising si Jacob at kanyang panaginip at nagsabi, Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, Amen. at hindi ko nalalaman. At siya ay natatakot at kanyang sinabi, Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba, kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Hanguin natin ang ating pong aralin, mga minamahal, ang ating title dito po sa ating talata, mga kapatid ko. Genesis chapter 28, verse 17. And he was afraid and said, How dreadful is this place? How dreadful is this place? This none other but the house of God, and this is the gate of heaven. Yan ang title natin. The gate of heaven. Bangin mahal. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. The gate of heaven. Pintuan ng langit. Si Jacob, bangin mahal, ay anak ni Isaac. Si Isaac, bangin mahal, anak ni Abraham, ating magulang. Mga minamahal, sabi ng Bible, nangilabot po siya. Nangilabot siya, takot na takot siya, mga mahal. At ang binigkas niya, mga kapatid ko, ay nasa Genesis chapter 28, verse 16, 17. Surely, the Lord is in this place, sabi niya, and I knew it not. And he was afraid and said, How dreadful is this place? This none other but the house of God, and this is the gate of heaven. Ano yung nakita niya sa panaginip, mga minamahal? Nakita niya sa panaginip, mga kapatid ko, mahabang hagdan. Hanggang langit yung hagdan at manhik manaog yung mga anghel, mga kapatid. Hagdan lang na mahaba sa kanyang panaginip, yung kanyang nakita. Pero ang sabi niya, this is the gate of heaven. Amen. Wala siyang nakitang miracle, wala siyang nakitang sign, mga minamahal. Hindi katulad sa ating panahon ngayon, mga kapatid ko. Amen. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pinapatunayan po ng ating dakilang Diyos na siya po ay buhay, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga miracles, signs, and wonders. Amen. At sinabi niya, mga minamahal, sa Luke chapter 11, verse 20, mga kapatid ko, But if I, with the finger of God, cast out devils, no doubt that the kingdom of God is come upon you. Amen. Basahin natin, may mahal. Luke chapter 11, verse 20. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, versikulo 20. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa iyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Right, amen. Dito natin makikita, mga minamahal, saan tayo naroon. Ano ang ating kinalalagyan, mga minamahal? Sapagkat maraming mga religion, mga kapatid ko, na naglipa na ngayon, sa ating bansa lang ay umabot ng 600 plus religion. Ngayon, mahal, ating beloved Honorable Pastor, ang sabi niya, mahal, buong daigdig ay mahigit 7,000 religion, parami pa ng parami. Mga mahal, at lahat yon, mga kapatid, hinahanap nila yung gates of heaven. Amen. Kaya dumami, mga mahal, ang religion, sapagkat hindi tiyak, mga minamahal, sa religion made by men, kung yan ba ay gates of heaven. Amen. Ngunit sa gabing ito, mga mahal, tulungan tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid, ating makikita, mga mahal, nasaan ang gate of heaven sa ating panahon ngayon. Praise the Lord. Kaya nga si Jacob, mga mahal, sabi ko sa inyo,
hagdan lang na mahaba yung kanyang nakita, pero sabi niya, mga mahal, nakakatakot na lugar ito. Walang iba kundi ito ang pintuan ng langit. This is the gate of heaven. So wala siyang nakita, mga mahal, na himala. Ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, sa ating nabasa kanina, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ako ng demonyo, sabi niya, walang alinlangan na ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. Amen? Praise the Lord! Maraming mga Kristiyano, mga mahal, ngayon, nawawalan po sila ng gana sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po nagpapahalaga sa mga pagtitipon, mga mahal. Ang iba, mga kapatid. Ang tingin po ng iba, mga mahal, sa ating mga ginagawa, routine na lang ito. Routine na lang natin ito, mga mahal, 3 times a week. Yung ating pagtitipon. Mga minamahal ko, yung ating pagsamba. Para bagang, pag natapos ang gawain, mga minamahal ko, parang walang nangyari, mga kapatid. Amen. Mga mahal, pero hindi natin alam, mga kapatid, sa tuwing sasamba po tayo, mga mahal, pinaluluguran natin ang dakilang Diyos natin. Amen? Wala tayong ibang pinag-uusapan dito. Wala tayong ibang gagawin dito, mga mahal. Hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Amen ba? Sa ating pagsamba, mga minamahal, walang ibang ginagawa natin kundi paluguran natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah. Praise the Lord. At sa pagsamba natin, mga minamahal, hindi natin alam, unti-unti tayong pinupurify ng ating dakilang Diyos. Inihahanda tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang pagdating. Amen ba? Kaya mga mahal, sinasabi ng ating beloved honorable pastor, pag tayo po mga mahal ay sinadya nating mag-absent, mga kapatid, maiwan ka sa rapture. Maiwan ka sa rapture, bakit? Hindi ba dadalhin ng dakilang Diyos, mga mahal, sa kanyang pagbabalik sa rapture, spotless? Amen? Without any wrinkle, mga mahal. Praise the Lord. Walang dungis, walang kulubot. Kailan tayo nagiging perpekto? Di ba sabi natin, may mahal, mahina ang tao talaga? Wala pang perpekto. We are going to perfection pa. Amen? Pero kailan tayo nagiging perpekto? Sasagutin tayo ng banal na kasulatan, may mahal. 1 John, chapter 1, verse 7, mga kapatid. Tingnan natin. From the book of 1 John, chapter 1, verse 7. For many deceivers are entered. 1 John 1:7. 1 John 1:7. But if we walk in the light, 1:7. sige po, Tagalog muna tayo. Panginoon. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pagkisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Sa English, ganito. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Kung tayo raw yung nagkakatipon, mga minamahal ko, kung tayo po ilalakad sa liwanag, at tayo po may fellowship sa isa't isa, ang dugo ng ating dakilang Diyos, siyang humuhugas sa ating mga kasalanan. At sa araw na yan, sa panahon na yan, mga mahal, perpekto ka sa harap ng Diyos. Amen. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Sabi ng Bible, mga mahal, kung tayo po'y lalakad sa liwanag, katulad niyang sa liwanag at tayo po'y may pagtitipon-tipon, mga minamahal, hinuhugasan tayo ng dugo ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga pagkukulang, sa lahat ng ating mga kasalanan. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Mga minamahal, ipanalangin natin, ipagpray natin na ang pagbabalik ng dakilang Diyos natin ay panahon po ng ating pagsamba, sa panahon ng ating pagtitipon, sapagat sa panahon ng ating pagtitipon, mga minamahal, dyan po nahuhugasan yung ating mga pagkukulang. Diyan po nahuhugasan yung ating mga kasalanan. Diyan po tayo pinapatawad ng dakilang Diyos sa ating mga pagkakasala. Amen ba? At sa oras na iyan, mga mahal, kapag kumilos ang presensya ng ating dakilang Diyos sa ating sa pagsamba, sa ating kalagitnaan, mga kapatid, mag-rapture man yan, mga mahal, sasama ka. Amen?
Praise the Lord. Kaya ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. At ito po'y pinapatunayan niya, kapalit po ng kanyang buhay, mga minamahal, yung kanyang pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo rin, mga minamahal, dapat tayong magpahalaga sa Kanya. Dapat tayong magpahalaga sa Kanyang panalagawain. Mga minamahal, walang ibang ginawang paraan ng dakilang Diyos para tayo po'y makapasok sa pinto ng langit, kundi yung church sa panahon natin ngayon. Amen? Praise the Lord. Kung hahanapin mo, mga minamahal ko, yung gates of heaven ngayon, mga kapatid, walang iba na ibinigay ang dakilang Diyos sa atin ngayon, kundi yung church, mga minamahal. Living church, powerful church. Amen? Kung saan kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon, kung saan, mga minamahal, nananagana ang himala ng dakilang Diyos, mga minamahal, yan ang church, yan ang gates of heaven. Praise the Lord. Kaya itong ating church, mga minamahal, na kinibibilangan natin ngayon, Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, ang tanging paraan ng dakilang Diyos para tayo po'y makapasok sa pinto ng langit. Amen? Maalala nyo, mga minamahal, ng Luke chapter 10, verse 1, itatalo natin sa 17 hanggang 20. Mga minamahal, inutusan ng dakilang Diyos ang ordinary Christians, 70 Christians, mga minamahal ko. Humayo sila dala-dalawa at sila'y nag-report. Anong sabi ng dakilang Diyos diyan, mga minamahal? Tingnan natin. Luke chapter 10, verse 1, itatalo natin sa 17 hanggang 20. From the book of Luke, chapter 10, verse 1 and 17 to 20. After these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither himself would come. 17 and 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. 18, and he said unto them, I beheld Satan and lightning fall from heaven. 19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. Na 20. Notwithstanding in this rejoice, not the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your name are written in heaven. Amen. Say, praise the Lord, mga minamahal. Patunay ng ating mga pangalan nakasulat na sa langit, mga minamahal. Tingnan nyo, Tagalog, beloved. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1, talon sa 17 hanggang 20. Pagkatapos ng mga bagay nito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa, at sila'y sinugong dalawa-dalawa sa unahan ng kanilang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang paruroonan. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog ng gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan ng inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangagsusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag ikay kabilang sa Church of the Living God, may mga miracles, may mahal. Binigyan ka raw ng dakilang Diyos ng power. I give unto you power to tread on serpents and scorpions, mga mahal, mga devils yan. And over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Walang makasasakit sa iyo. Lahat magsabing amen. Mga mahal, kapag ikaw po'y may espiritu ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, wala pong makasasakit sa iyo at meron kang kapangyarihan. Sabi po ng 20, mga kapatid, nag-report, mga mahal, ang 70. Sa iyong pangalan, O Diyos, mahal na Panginoon, lumalaya sa mga demonyo, gumagaling ang mga sakit. Mga mahal, mga demon po siya lumalaya. Sabi ng dakilang Diyos, nakita ko si Satan, talunan na. Wala na siya. Notwithstanding in this, rejoice not. Sabi ng nabasa natin, that the spirits
evil spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen? Kapag daw mga minamahal naranasan mo, na ikinanalangin sa may sakit, gumaling ang may sakit, may mahal, patunay na tagalangit ka na. Nandun ka sa true church of the living God. Amen? Praise the Lord. Kaya mga mahal, napakahalaga ng inyong mga patutuo, mga mahal. Napakahalaga ng inyong mga conversion, mga kapatid ko. Mga pinagaling sa karamdaman, mga mahal, pinagpala ang buhay, huwag niyong itago yan, mga kapatid. Ipatutuo natin yan. Ipatutuo natin sa iba yan, mga mahal, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, mga mahal. Kayo'y pinagaling ng dakilang Diyos, pinagpala ng dakilang Diyos. Huwag nating itago yan, mga mahal. Kapag pinapahayag mo yan, mga kapatid ko, sa iba, mga mahal, yung mga himala ng Diyos sa iyong buhay, mga kapatid ko, natutuwa ang Diyos sa iyo, matutuwa ang Diyos sa iyo. Mga mahal, kahit hindi mo maipanalangin, mga mahal, mga bagay na pagpapala, mga mahal, na nakalimutan mong paipanalangin, ibibigay na rin ng Diyos sa iyo yan. Amen? Mga bagay na hindi mo kayang ipanalangin, mga mahal, ibibigay ng Diyos sa iyo yan kapag nalugod ang ating dakilang Diyos. Imagine, mga mahal, inilaan tayo ng dakilang Diyos bago likhain ang foundation of the world, sabi ng Bible. Bago likhain ang sanlibutan, mga mahal, inilaan tayo ng dakilang Diyos para maglingkod sa Kanya. Wala pa man tayo sa mundo, mga mahal, wala pa man ang mundo, mga kapatid. May plano na ang Diyos sa iyo. Inilaan tayo, mga mahal, para makita yung mga himalaan na dakilang Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, mga mahal, tingnan natin mga kapatid ng talatang ito. From the book of 1 Peter, chapter 2, verse 9. But ye are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Who called you out of darkness into His marvelous light, mga kapatid. Kaya tayo nag-exist, kaya tayo nandito sa mundo ngayon, may mahal, meron tayong obligasyon. Meron tayong misyon sa mundo, mga kapatid ko. At dapat lahat ng anak ng Diyos, nakapokus tayo dyan. Amen ba? Praise the Lord, may mahal. Kahit gaano marating mo sa mundo, kapag hindi mo nagawa yung mission mo sa mundo, may mahal, walang kaligtasan, mga kapatid. Basa, may mahal. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasirdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang pagkagilagilalas sa kaliwanagan. Amen. Grabe ang mahal na Panginoon, may mahal. Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Hallelujah. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Para ipakilala natin sa tao, mga minamahal, ang Diyos na buhay, mga kapatid. Para tayo po, mga minamahal, ay magluwalhati sa Kanya. So tinawag tayo ng dakilang Diyos mula sa lusak ng kasalanan. Dahil nakatalaga ka na, mga minamahal, para sa kaligtasan. Amen? Bago ka lumabas, mga minamahal, sa sinapupunan ng iyong mahal na ina, mga minamahal, may plano na ang dakilang Diyos sa iyo. Pinabanal ka na niya, sabi ng Bible. Amen. Mga mahal, sabi ng Jeremiah 1:5, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou came forth out of the womb, I sanctified thee. Bago ka lumabas sa sinapupunan ng iyong mahal na ina, binanal na kita, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, magtataka ka, mga kapatid, kung bakit ang dami mong pinagdaan ng disgrasya sa buhay. Ang dami mong pinagdaan ng aksidente, pagsubok sa buhay. Pero ngayon, eto ka pa rin, mga minamahal, buhay. Amen. At dati ang tawag natin doon, mga minamahal, swerte. Swerte dahil nakaligtas ka. Pero ang hindi mo alam, mga minamahal, ang Diyos sumusubaybay sa iyo. Pagkasilang mo palang, mga minamahal, sanggol ka palang, sinusubaybayan ka na ng mahal na Panginoon. Mula nung pagsilang mo, mga minamahal, iniingatan ka na ng dakilang Diyos dahil may plano ang Diyos sa iyo, mga minamahal. Amen. May plano ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Gagamitin ka niya sa kanyang church. Amen po ba?
Praise the Lord. So anong nakita ni Jacob, mga minamahal, sa dream? Nung siya'y nanaginip, mga minamahal? Surely the Lord is in this place. Sabi niya, I knew it not. And he was afraid and said, how dreadful is this place? Kakilakilabot na lugar ito. This is none other but the house of God, and this is the gates of heaven. Amen. Praise the Lord. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, eto mga kapatid tayo. Huwag ka nang mag-alinlangan, mga minamahal. Ang Diyos ay nasa ating church. At ang church na ito po ang pintuan ng langit. Amen? Wala nang iba. Gusto mo umakyat sa langit, mga minamahal? Huwag kang pupunta sa church na ginawa lang ng tao. Mga minamahal. Lahat nakarehistro yan, mga kapatid ko, sa SEC, Security and Exchange Commission. Dapat lang, mga minamahal, nakarehistro. Pero mga kapatid, pinaka-importante sa lahat, mga minamahal, ang church dapat nakarehistro sa langit. Kahit nakarehistro ka sa lupa, hindi ka nakarehistro sa langit, mga minamahal, hindi church yan. Walang kaligtasan dyan. Hindi yan ang pintuan ng langit. Amen ba? Anong sign, mga minamahal, na rehistrado sa langit yung ating church, mga kapatid? God is moving. Amen? God is moving, mga minamahal. Dakilang Diyos, nagpapagaling siya sa lahat ng uri ng karamdaman, mga kapatid. Cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, mga minamahal. AIDS, mga kapatid ko. Mga incurable sicknesses and disease. Pinagagaling ng dakilang Diyos. Nangyari po ba dito yan, mga minamahal? Praise the Lord! Nangyari po yan lahat, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin. Ang mapabilang sa True Church of the Living God, mga mahal, dakilang pribilehiyo yan. Na hindi na po natin dapat na ipagwalang bahala, mga mahal. Huwag nating ipagwalang bahala, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Hebrew chapter 2 verse 3 and 4, how shall we escape the fires of hell? Amen? Paano natin matakasan ng impyerno? Kung ating pababayaan ang dakilang kaligtasang natanggap natin, mga inmahal, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Nilakipan ng mga prueba at ebidensya, mga inmahal, root with signs, wonders, and miracles. Amen. Sa pamamagitan ng mga miracles, mga inmahal, kinumbinsi tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid, na siya'y totoo at buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya kung hindi natin pahalagahan, mga inmahal, yung ating kaligtasan, taking for granted, mga inmahal, naku po, mga kapatid, buti pang hindi na tayo sinilang sa mundo. Amen ba? Buti pang hindi na tayo isinilang sa mundo, mga mahal. Kung pababayaan natin yung kaligtasan natin, mga kapatid. Wala ka nang hahanapin pa eh. Mga mahal, marami dito, mga kapatid, lumabas sa atin, umalis sa Jesus Miracle Crusade, pumunta sa ibang fellowship, mga minamahal. After 3 months, after 6 months, bumalik sila, mga kapatid. Pagbalik nila, puno ng karamdaman yung katawan nila. Bakit? Wala ng Diyos na tumugon sa kanila. Amen ba? Pag dito ka pinagaling, dito ka pinagpala, may mahal, huwag mong isipin, huwag mong sabihin, pare-pareho lang ang mga fellowship. Hindi po. Kung dito ka pinagaling, dito ka pinagpala, tinugon sa panalangin, may mahal, dito ka kukunin ng Diyos. Dito mo hintayin ang mahal na Panginoon. Amen? May mahal, umalis sa atin. Pagbalik, may mahal, puno ng sakit karamdaman. At nung muling ipinalangin, may mahal, ng ating beloved honorable pastor, gumaling, may mahal, nagpatotoo. Ano sabi, may mahal? Walang ibang church na totoo, kundi ang Jesus Miracle Crusade. Amen? So, may mahal, gusto ko, may mahal, ipaunawa sa ating lahat. Ipaliwanag. Nagkakaroon tayo ng malaking question kapag narinig natin na ang Jesus Miracle Crusade ay buong-buong katotohanan. Pumapasok sa ating kaisipan, may mahal, ang Jesus Miracle Crusade lang ba ang katotohanan? Hindi po. Hindi lamang. Kundi ito po'y katotohanan. Pero sinasabi ko sa inyo, may mahal, maraming fellowship na katulad nito, pero hindi nakaabot sa standard ng Diyos. Hindi sila nakaabot sa standard ng Diyos. May mahal. Kapag hindi mo naabot ang standard ng Diyos, walang cancer na gagaling.
Amen? Walang beloved, mami, ami, may mahal, manalansan, na binuhay pa ng dakilang Diyos for 30 years. Sabi ng doktor, may mahal, 2 years na lang ang buhay, mamatay na. Inikot, may mahal, ang iba't ibang bansa. Bubili pa ng mahal ng holy water sa Vatican. Dinala sa Pilipinas, walang nangyari. So naghanda na po ng kabaong, mga mahal. Yung lupa na lilibingan, nakahanda na. Pero narinig mo mahal ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon mula sa Jesus Miracle Crusade. Sa ating TV program. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Yung 2 years na sinabi ng doktor, 30 years na ngayon, buhay na buhay. Sa habag at biyaya ng dakilang Diyos. Amen. Yan lang mga minamahal. Makita mo. Yan lang mga kapatid ko. Patunay. Ikaw po ay nasa true church of the living God. The gates of heaven. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Mga mahal, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 5. Ye also, mga mahal, a living stone, sabi ng Bible. Kayo po, mga mahal, ay itinayo ng dakilang Diyos sa bato. Walang iba kundi si Kristo, mga mahal. Basahin natin. 1 Peter chapter 2 verse 5. From the book of 1 Peter chapter 2, verse 5, ye also, as a lively stone, are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up a spiritual sacrifice, acceptable to God by Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Tagalog, beloved. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasasirduting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakahulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, mga mahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Ngayon, nakita natin, mga mahal, yung gate of heaven. Wala nang iba pa eh. Sabihin natin, mga mahal, na kahit sa bahay lang ako, kahit wala akong church na dinadaluhan, nagbabasa naman ako ng Bible, nananalangin naman ako, kahit saan naman nandun ang Diyos. Mga mahal, totoo yan. Pero nagtatagang dakilang Diyos ng church eh. Mga mahal. Sabi ng Matthew 16:18, mga mahal, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Nagtatagang dakilang Diyos ng church. Paano sa panahon ni Noah, mga mahal? Naggumawa ang dakilang Diyos ng arka, para ilagay doon, mga mahal, ang kanyang ililigtas, mga kapatid. Bago niya gunawin ang buong mundo, mga mahal. Ganon din sa panahon natin ngayon. Wala pong inilaan ang dakilang Diyos na paraan, mga minamahal, para maligtas ang tao. Church, mga kapatid. Amen. True church of the living God, mga mahal. Hindi lang nakarehistro, mga mahal, sa Security and Exchange Commission, kundi importante, nakarehistro sa langit, mga mahal. Nilalakipan, mga mahal. Sinangkapan ng kapangyarihan ng dakilang Diyos. Amen. Para tayo kumbinsihin ang dakilang Diyos, mga mahal, na ito na po ang katotohanan. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. So, nandito na, mga mahal, nakatayo ka na ngayon sa gate of heaven. Mga mahal, itong church natin, mga mahal, root with signs, wonders, and miracles. Mga mahal, ginamit ang ating beloved parents in the Lord, how they sacrifice for the sake of the church. Amen. Paano sila nagsakripisyo, mga mahal? Paano nila, mga kapatid ko, pinagyaman ang church na ito? Amen. Mula sa dalawa, mga minamahal, milyon, mga kapatid ko, ang naging bunga ng ating church. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Amen. Kaya huwag kang manghina. Huwag kang manghina sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Nasa tamang church po tayo. Nasa tamang pastor tayo. Ang beloved honorable pastor, mga mahal, galing sa puso ng dakilang Diyos, mga kapatid, para mangalaga ng ating mga kaligtasan. Sa pamamagitan po ng kanilang panalangin, mga mahal, at pag-aayuno, mga kapatid ko. Pinoproteksyonan tayo ng dakilang Diyos. Saan man tayo naroroon, mga mahal. Basta naka-connect, mga mahal. Connected ka sa Church of the Living God. Kahit saang bansa, naroon ka, mga mahal. Kahit saang lupalop ng mundo, naroon ka, mga mahal. Basta hawak-hawak mo, mga kapatid ko, ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Connected ka, mga mahal, sa Church of the Living God. Amen. Praise the Lord, mga mahal.
tiyak ang kaligtasan natin dito. Lahat magsabing amen. So huwag tayong magpabaya. Huwag tayong magpabaya. Huwag hayaang mawala ang kaligtasan natin. Ipaglaban natin ang kaligtasan natin, may mahal. Sabi ni St. Paul, mga kapatid ko, fight the good fight of faith. May mahal. Lay hold on eternal life. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Panghawakan mo ang kaligtasan. Hawakan mo, mahal, yung pangako ng dakilang Diyos na eternal life, mga kapatid, pagkatapos ng buhay natin dito. Amen ba? So buksan natin, may mahal, ang 1 Timothy chapter 6, verse 12. Tagalog, may mahal, Tagalog na lang. First Timothy chapter 2, chapter 6, may mahal, sorry, verse 12. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka Yes, at Lord. pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. Nakikinig po ba kayo? Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. Ibig sabihin, may mahal, focus ka lang. Focus sa iyong kaligtasan. Focus, may mahal, sa iyong misyon sa lupa. Mag-focus tayo kung ano yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin. Doon ka lang mag-focus, may mahal, para hindi mawala yung kaligtasan natin. Amen po? Huwag ka nang tumingin sa iba. Huwag ka nang tumingin sa iba, may mahal. Tingnan mo na lang, mga kapatid, ano ang pinagagawa ng dakilang Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Lay hold on eternal life, may mahal, sabi ng Bible. Ang ganda ng talata. Ang ganda ng Word of God, may mahal. Sa paglilingkod natin sa dakilang Diyos, maraming pagsubok. May mga nakapagpapahina ng ating pananampalataya. Pero sabi ng Bible, looking unto Jesus, may mahal, the author and the finisher of our faith. Amen? So ano yung mga sandata, may mahal, na dapat nating gamitin, mga kapatid, para manatili tayo sa gate of heaven? Para manatili tayo sa church of the living God. Dapat may sandata tayo, sapagkat kung sinasabi ni St. Paul, fight the good fight of faith. Ibig sabihin, may labanan ito. May pakikipagbaka ito, may mahal. Hindi tayo dapat mag-relax, mga kapatid. Mga minamahal, makipagbaka ka raw, sabi ng Bible. Amen? May mahal, ano, mga kapatid, ang mga sandata ng Kristiyano para manatili tayo sa gates of heaven, sa church of the living God? Ephesians chapter 6, verse 10, 13. May mahal, Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 13. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 13. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we rest not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rules of the darkness of this world, against spiritual wickedness and high places. Amen. 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Amen. And having done all, to stand. May mahal. Tagalog, beloved ating elder. Saklang taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 13. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa malalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at tugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namahala sa kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, mga minamahal. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. May labanan pala, mga minamahal. May warfare, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Bible, mga kapatid, finally, my brethren, be strong in the Lord. Amen?
magpakalakas kayo sa Panginoon. And in the power of His might, mga kapatid. Paano tayo lalakas, mga inmahal, kung hindi natin gagamitin yung mga sandata natin? Sabi ng 11, put on the whole armor of God. Mga inmahal, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ano raw yung ating kalaban, mga inmahal? Sabi ng 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Masamang espiritu, walang laman, walang dugo. Mga inmahal, walang balat. Masamang espiritu yan, mga kapatid. Kaya mga minamahal, makuha pa ba nating mag-relax? Mga inmahal, makuha pa ba natin, mga kapatid ko, na ubusin yung ating panahon, mga inmahal, dito sa mundo, mga kapatid? Tingnan natin, mga inmahal, yung mga sandata natin, mga kapatid ko. Isakbit daw natin ito. Ibihis daw natin ito para daw makatagal tayo sa panahon ng masama. Para makatagal. Ibig sabihin, pag hindi mo ginamit ito, mga inmahal, hindi ka mananatili, mga minamahal, sa Church of the Living God. Mawawala ka sa church. Mapapagod ka eh. Amen ba? Mapapagod ka, mga inmahal eh. Ang paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi naman yan pagpapayaman eh. Hindi yan, mga minamahal, naglilingkod ako para ako'y guminhawa lang sa buhay. Para ako'y magkamal ng salapi, mga inmahal. Hindi yon, mga kapatid. Ang paglilingkod sa dakilang Diyos, may kasamang sakripisyo. Kasalukuyan tayo naglalakbay, mga minamahal ko, sa ating kaligtasan. Malapit na ang langit, mga inmahal. Nasa laot na tayo, mga kapatid, malapit na. Wala na tayo sa simula. Wala na tayo sa gitna, mga inmahal. Nandun na tayo, mga kapatid ko, malapit na. Kaysa banal na kasulatan, mga inmahal, wala na tayo sa Genesis. Wala na tayo, mga inmahal, sa Malakay, mga inmahal. Wala na tayo sa Matthew, mga inmahal, for gospel, wala na po. Nandito na tayo, mga inmahal, sa Revelation. Lahat magsabing, praise the Lord, mga inmahal. Praise the Lord, mga kapatid ko. Malapit na. Kaya sabi ng Bible, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil, mga mahal. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita, mga kapatid ko. Gumagala yan, mga mahal. Humahanap ng masisilayan katulad ng leon, sabi ng Bible, mga kapatid ko. Sabi ng 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Amen. Mga minamahal, pagkatapos tayong mga minamahal, atakihin ng kaaway, pagkatapos tayong digmain ng kaaway, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid, sabi ng talatang ito, manatili kayo nakatayo. Pero kung hindi tayo gagamit ng sandata, mga minamahal, bagsak tayo, mga kapatid. Merong 7 sandata ang Kristiyano para manatili tayong malakas at hindi mawawala sa church. Nakikinig po ba kayo? Nandun yan lahat, mga minamahal, hindi na natin babasahin. Ephesians chapter 6, verse 14 hanggang 18, mga kapatid. Basahin na lamang sa inyong mga tahanan. Mga mahal, 7 yan, mga kapatid. Ano yan? Truth. Katotohanan. Stick to the truth. Manatili tayo sa katotohanan. Number 2, righteousness. God's righteousness. Manatili ka sa katuwiran ng Diyos. Number 3, gospel of peace. Share the gospel. I-share mo ang gospel, mga mahal. Yan ang gospel of peace, mga kapatid. Yan ang sandata natin. Number 4, shield of faith. Mga mahal. Sa lahat po, mga kapatid, ng sulugin ng kaaway, mga mahal, ang panlalaban natin, yung pangsangga natin, yung faith natin. Pag sinabi ng diablo, mga mahal, wala ka sa katotohanan. Sabihin mo sa kanya, mga mahal, ako'y nakakilala sa Diyos, pinagaling sa aking karamdaman, binago ang aking buhay. Amen mo, mga mahal. Dito ako pinagbago, dito ako pinagpala ng Diyos. Dito ako naging maligaya sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Nakita ko ang miracles dito, mga mahal. Amen. At yun ang sign ng aking pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Pwede nating palakpakan ang dakilang Diyos, mga mahal. Faith, mga kapatid. Number 5, helmet of salvation. Manatili ka sa iyong kaligtasan. Huwag kang aalis, mga mahal, sa gawain ito. Amen. Praise the Lord. Huwag kang pasisilaw, mga minamahal ko, sa mga gandang mga pangungusap, mga mahal, ng iba't ibang mga ngaral, mga kapatid. Tinawag tayo ng dakilang Diyos dito, hindi po sa mga enticing words of man's wisdom, but the demonstration of the Holy Spirit and of power, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Amen?
Praise God! Praise God! Hallelujah! Purihin ang mahal na Panginoon mahal. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, hindi sa mga mabulaklak na salita, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang ating pananampalataya, nakatayo, nakasandig sa kapangyarihan ng Diyos, hindi po sa pangungusap lang ng tao. Amen ba? Praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Number 6, sword of the Spirit. The Word of God. The Word of God. Number 7, prayer with all supplication. Yan, mga minamahal, ang ating mga sandata. Panalangin, mga minamahal. Siya mga promises ng dakilang Diyos, mga minamahal, kay Jacob, hindi niya nakita. Hindi niya nakita. Tayo po ang nakakita nito. Tayo po yung nakakita ngayon, mga minamahal, sa ating henerasyon. Sabi ng Hebrew 11, verse 13, these all died in faith, mga minamahal, not having received the promises. Nangamatay silang lahat na hindi nila natanggap ang pangako ng mahal na Panginoon. Mahal. Amen. Tayo nakakita nito, mga kapatid. Sa verse 39, and these all, having obtained a good report through faith, receive not the promise. Mahal. Hindi nila natanggap, mga kapatid ko. Tayo po ang nakatanggap ngayon ito. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos, mahal. Kaya mga kapatid, habang nandito ka sa Church of the Living God, hindi ka iiwanan ng mahal na Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Cast all your cares on Him. Amen. Cast, mga mahal, all your cares upon Him. For He careth for you, sabi ng Bible. Bigay mo sa Kanya ang iyong kabigatan. Bigay mo sa dakilang Diyos, mga mahal, ang iyong mga suliranin sa buhay. Ibigay mo sa mahal na Panginoon, mahal ang mga problema natin, mga kapatid. Huwag nating bitbitin yan, mga mahal. Iwanan natin sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag pinag-pray mo, may mahal ang iyong kabigatan, mga kapatid ko. Dakilang Diyos, ibinibigay ko po sa iyong aking kabigatan. Mahal na Panginoon, ikaw na po ang magdala nito, hindi po ako. Hallelujah. Pagkatapos mong sabihin yan, may mahal, huwag mo nang sabihin sa iba ang problema mo. Manahimik ka na lang. Amen? Sa Diyos mo ibinibigay. Huwag mo nang ikwento. Huwag mong sabihin sa kapwa mo, may mahal, nanghihina ako, nanlulupaypay ako. May mahal, wala pa rin akong pagpapala hanggang ngayon, mga kapatid. Huwag, mga minamahal. Kahit wala kang pagpapala, yung kaligtasan mong nasa iyo. Yung peace of mind mo. Peace of the heart. Amen ba? Mapayapang tulog, mga minamahal. Praise the Lord. Marami kang dapat pasalamatan. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid, pinagpala ka ng dakilang Diyos kapag nanatili ka, mga minamahal, sa Kanyang banal na gawain. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, mga minamahal, kung yung babae na nagsilang ng kanyang sanggol, kasi silang lang ng sanggol, makalimutan mo niya yung sanggol niya, hindi kita kalilimutan, sabi ng mahal na Panginoon. Grabe yan, wait ma. Ganda ng pangako ng mahal na Panginoon. Makalimutan man ng ina ang kanyang sanggol na sinilang, subalit ikaw anak, hindi kita kalilimutan. Amen? Tingnan natin may mahalang talata bago tayo magtapos, mga kapatid ko. Ihanda natin ang ating mga musician, mga mahal, ating mga singers. Isaiah chapter 49 verse 15. Mga mahal, purihin ang dakilang Diyos. From the book of Isaiah, chapter 49, verse 15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will not I not forget thee. Amen. Amen, amen, hallelujah. Tagalog, minamahal, bago tayo umawit. Sa aklat ni Isayas, Kapitulo 49, versikulo 20, No. Isaiah chapter 49 verse 15. 15. 49, 15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Palakpakan natin ang malakas na dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Wala pong ina na nagpabaya sa kanyang kasisilang na anak. Buhay niya, minamahal, ang itataya niya para sa kanyang isinilang na anak. Amen? Pero sabi ng talatang ito, minamahal, sakali mang kalimutan
ng ina, yung kanyang kasisilang na anak, hindi kita kalilimutan. Sabi ng dakilang Diyos, mabait na Diyos, anak, hindi kita kalilimutan. Before the foundation of the world, I have chosen you, sabi ng mahal na Panginoon. Bago likhain ang sanlibutan, pinili na kita, kilala na kita. Amen? At sabi ng banal na kasulatan, anak, hindi kita kalilimutan. I am with you always. Amen? Ako'y siya sa iyo. I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, may mahal. Awitan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. The only thing I want is to be with Jesus. Yan lang ang ating ninanasa sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Makapiling natin ang mahal na Panginoon, may mahal, pagdating ng araw, mga kapatid. Hallelujah. Hear my friend describe the holy city with streets of gold and pearly gates and mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty, a treasures to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears, no sorrow, and clouds of fears and sufferings, apart from skies of blue. And if you ask me what I really want heaven, hallelujah, there is only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see Him smile and say, well done. What a day that's gonna be. I wanna feel Him strong and loving arms just hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heaven enough for me. Yes, my God. They tell me that there'll be a great reunion with family and long-lost friends, and some are never new. And if you ask me what I really want in heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see Him smile and say, well done. What a day it's gonna be. I wanna feel Him strong and loving arms just hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heaven enough for me. The only thing I want is to be with Jesus, just to see Him smile and say, well done. What a day it's gonna be. I wanna feel Him strong and loving, oh, just hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya,
kailan pa man. Makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya kailan pa man. Sa purihin ang dakilang Diyos. Muli nating awitin ang awiting ito sa Tagalog, first stanza. Mga minamahal. Lahat, mga minamahal, ng mga fellowship, mga kapatid, na hindi nakaabot sa standard ng Diyos. Wait. Dali lang, wait. Lahat ng fellowship na hindi nakaabot sa standard ng Diyos, they are still searching for truth. Hanggang ngayon, may mahal, hinahanap nila ang daan papuntang langit. Gates of heaven. Pero may mahal, ang ating beloved honorable pastor, may mahal, nireveal sa atin ang buong katotohanan. Dahil laging nag-ayuno, may mahal, tag 40 days hindi kumakain. Amen? May mahal. Nandito ka na ngayon sa buong katotohanan. Walang alinlangan. Doubt your doubt. Doubt your doubt. May mahal. Walang alinlangan, mga kapatid. Tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. May mahal. Naghintay ang langit para sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. May mahal. Praise the Lord. Awitin natin sa Tagalog. May mahal. Sabi nila, kay ganda raw ng langit. Mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto, bulaklak dooy di kumukupas. Kagandahan nito walang wakas. Amen, hallelujah. Sabi nila, wala na kahirapan. Pagdurusa at hinagpis ay mapapara. Kaya ngayon, ako'y dumadalangin sa Panginoon. Itong aking hiling. Kapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sabihin mong anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Even there is Jesus. Kailangan ka namin, O God. Hallelujah. Kailangan namin ang kaligtasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo ang bati sa amin, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. Ang makapiling ka, Yes, there is Jesus. Amen. Yes, Lord God. Tulungan niyo ang bati sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kailangan ka namin, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Have mercy upon us, O God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang
Magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya may buhay na walang hanggan. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa salita ng ating dakilang Diyos. Sana pa, patuloy po tayo tinuturuan, patuloy po tayo ini-encourage ng ating dakilang Diyos. Patuloy po tayo, hallelujah, hallelujah, kinukorek ng ating pinakamahal na Hesus Kristo. Mahalaga ang kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Mayroong standard ang ating dakilang Diyos na dapat po nating abutin. At yun nga po, hallelujah. Narito na po tayo sa totoong banal na gawain ng ating pinakamahal na Pinoon. Narito na po tayo sa tunay na gawain na kung saan mayroong pong pinapagawa ang ating dakilang Diyos sa bawat isa atin. Hallelujah. Kaya sa patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Napakahalaga ang kaligtasan. Napakahalaga ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo po yung manalangin, patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Totoo ang langit. Hallelujah. Totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Mayroong requirements ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag po tayo, hallelujah. Huwag na po tayong gumawa ng ating sariling hakbangin sa ating sariling daan. Bagkus, hallelujah. Kung ano na po ang pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos, yun na po, doon na po tayo mag-concentrate. Hallelujah. There's no other way kundi ang kalooban na lamang ng ating pinamahal na Hesus Kristo. Sayang ang langit, sayang ang kaligtasan kung tayo po'y makapabaya, kung tayo po'y hindi sumunod sa pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. There is only one way. Walang iba kundi ang daan ng ating pinakamahal na Panginoon. Narito na po tayo sa tunay na gawain. Narito na po tayo sa tunay na daan. Kaya patuloy na lang po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Binigyan po tayo ng tunay na pastor upang tayo po, hallelujah, ay dalhin sa kaligtasan. At ang ating binabulong pastor, hallelujah, ay nagbigay ng mga ngaral upang tayo po ay turuan, hallelujah, dalhin sa kaligtasan. Tayo po ay magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Upang dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makaparehang pangalan mo po, dakilang Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga salita na patuloy po tinuturo, patuloy niyo po tinutuwid ang bawat isa amin. Opo, mahal na Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, na kami po'y lubos ang makasunod sa iyo. Tulungan niyo ang bawat isa amin, mahal na Panginoon, na aming maabot ang iyong pinapagawa sa bawat isa amin, dakilang Diyos. Sa inyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakamali, sa iyong mga pagkakasala, mga pride, vainglory, dakilang Diyos. Patawarin niyo ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kami yung pusong papakumaba, sumunod na lamang sa iyong balang kalooban, O God. Pagkaloob niyo po ay yung dakilang pag-ibig ang sa makita sa iyong pamumuhay. Tulungan niyo ang bawat isa amin, aming pinakamahal na Panginoon, dakilang Diyos. Ang bawat isa amin, hallelujah, ay nais po namin paabot sa iyo. Ayaw po namin ng buhay, hallelujah, hallelujah, nang wala sa kaligtasan. Nais po namin matanggap ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon. Ito po ay samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen, hallelujah. At ating pong sawatain, lahat ng uri gawa ng kaaway, mananakmal, lahat, hallelujah, mga lying spirit, panlilinlang ng kaaway, ating po itong sawatain sa mga parampalan ni Jesus. Pride, vainglory ay nagmumula sa kaaway ng ating pinakamahal Panginoon. Nagmamagaling ay nagmumula sa kaaway ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nais ng ating pinakamahal Panginoon ay sumunod na lamang po tayo parang tupa sa harapan ng ating pinakamahal Panginoon. There is no other way kundi kalooban na lamang ang ating pinakamahal Panginoon. Upo dakilang Diyos, narito po kami sa iyong mga pangailangan, mahal Panginoon. Tulungan niyo po kami maging kalugod-lugod sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Ayaw po namin hallelujah, ng buhay na makasalanan, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin. At sa po na panalangin po ng aming Belarus Pastor Lisa Dalmida, iyon at iyong pagpalang kamay sa mga kailangang bisyong mayroon pa, lalo na po sa mga masamang ugali, mga rebellion na pag-isip. Alisin niyo po mahalapin sa aming kalagitnaan. At sa dakilang mga parehang pangalan niyo po mahalapin sa unang dalangin Belarus Pastor Lisa Dalmida sa mga parehang pangalan ni Jesus, aming pinaparayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, rebellion spirit, gawa ng kaaway, demons cast out in the mighty name of Jesus. Pride, vainglory,
carnality. Demons, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng karamdaman, cast out right now. Cast out in Jesus' name. Pride, vain glory, cast out in Jesus' name. All vices be gone. All problems solved in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa makaparempalan ng ating nakilang Diyos, all vices be gone. All problems solved in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo po'y magpupuri, patuloy magpasalamat sa ating pinangmahal na Pinoon sa pamagitan ng pagsigaw, hallelujah, praise the Lord, may kasamang lukso po. At yun na po inangkin, ang katuguran nating kahilingan. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pinoon. God bless you po. God bless po, brother and preacher, sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Maraming salamat sa ating nakalang Diyos. Patuloy po tayo tinuturuan ng ating pinakamahal na Pinoon. Amen, praise the Lord. At sa ating pagpatuloy,